This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay nandito po tayo muli sa ating palatuntunang Islam Solution for Humanity. Opo, na kung saan po ngayon pong araw ay muli ay pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay sama-sama naman pong maghatid insyaAllah ng karagdagang kaalaman sa ating pananampalatayang Islam. Naksan po ito po ay mapapakinggan tuwing Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito lang po sa ating programang Islam Solution for Humanity. Opo. Naksan po ito po ay matatagpuan sa 98.3 Smile FM Balanga Radio Station. Sa mga nais naman pong mapanood tayo ng live ay i-click lamang po sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channel/radio-98-3-FM. At sa mga may nais pong magtanong o magbigay ng katanungan ay maaari pong mag-text sa numerong 0929-994-2366 0929-994-2366 o kaya naman ay sa 0998-649-7250 0998-649-7250 o kaya naman po sa numerong 0998-0998-8050-80. Alhamdulillah, muli po ay i-remind lang po natin siya no, naksan po yung sa binigay nating numero. Kung maaari po ay dito muna po tayo mag-text sa isang numero na 09998058-109. Sa dahilan pong ang cellphone nating ginagamit dito sa programa ay naiwan po sa tahanan ng ating kapatid. Alhamdulillah. Ulitin ko po sa mga nais magtanong, 0999-8058109. Sa mga nais naman pong tumawag ng live dito sa ating palatuntunan, ay magsadyang tumawag lamang po sa telephone number 472-371993. Opo. So saan po, inshallah sa araw na po na ito ay isa naman pong napakalaking karagdagang kaalaman inshallah na kung saan pagkakataon na po natin inshallah sa araw na ito na nais ipaalam ang ating pananampalatayang Islam sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamag-anakan,
sa ating mga kaibigan, kababayan na kung saan po upang malinawan nila ang ating pananampalatayang Islam. Opo, ito na po inshallah pagkakataon na ipamahagi natin ang kalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. Opo, ito na po ang chance nyo inshallah, no? So alhamdulillah, bago po natin pasukin ang paksa ng ating kapatid ay nais muna po natin bumati sa ating mga mahal na kapatid sa pananampalatayang Islam sa amang sulok ng daigdig. Inshallah naabutan ng ating programa. Assalamualaikum po sa inyong lahat. So, binabati rin po natin ang pamilya ng ating Ustad Saleh Viray na kung saan po sila Sister Jana at ang kanyang mga anak. Alhamdulillah, Assalamualaikum po. At ganoon din sa aking pamilya, aking may bahay. Alhamdulillah, Assalamualaikum. At ganoon din po sa pamilya ng ating kapatid na si Isa Cruz, kung saan po ang kanyang pamilya dyan sa gitna silangan. Inshallah, binabati po natin sila ng Assalamualaikum. Opo. So, ganun din po kay Sister Zainab na inshallah ay halos bago pa lang sa pananampalatayang Islam na masugid nating tagapakinig inshallah, at na isa sa mga ginamit din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang inshallah magkaroon ng karagdagang pagpapatuloy ang ating programa inshallah sa tulong nila inshallah, no? Naway biyayaan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung saan po siya ay nasa bansang Japan. Assalamualaikum po, sister. At ganoon din po kay Sister Rose. Assalamualaikum po sa inyo dyan. At ganoon din po sa ating kapatid na si Brother Ayub. Ayub at ang kanyang may bahay na si Sister Mariam na kung saan po sila ay nasa bansang California. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullah. At ganoon din po kay Brother Abdul Jalil di Jamco at ang kanyang may bahay na si Sister Soraya at ang kanyang pamilya. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum. Kay Idris Polares at ang kanyang pamilya, Assalamualaikum po sa inyo dyan. At ganoon din po sa pamilya ni Brother Harun, alhamdulillah, dito po, Assalamualaikum po sa inyo lahat. Kay Gladys Kilang, alhamdulillah, mashallah, na isa rin po sila sa mga masugid nating tagapakinig at nanonood ng live, inshallah, no? Assalamualaikum po sa inyo lahat. Ganoon din po kay Nasir Timan at sa kanyang pamilya, Assalamualaikum po sa inyo dyan. At ganun po kay Villalon family, Assalamualaikum po. Naway nanonood po kayo, nakikinig po kayo sa ating programa inshallah. Ganun po sa mga kapatiran natin diyan sa palengke na kung saan po ay nakikinig sa ating programa. Isa sa mga paraan inshallah na magkaroon tayo ng karagdagan sa kaalaman sa pananampalatayang Islam. Ganun po kay Pres Malado, Assalamualaikum po Pres. Naway maragdagan naman ang ating kaalaman sa araw na ito inshallah. Ganun din po kay Brother Sultan na nakikinig po sa ating programa. Assalamualaikum po. Kay Pahad Carfenya, Assalamualaikum, na pinababati rin po ng ating kapatid. Alhamdulillah. Ganoon din kay Abdul Hadi Alava, Assalamualaikum po. Al-Salam Palas, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh po sa inyong lahat dyan. Alhamdulillah. Ganoon din Common School, Doha, Qatar. At ganoon po kay Randy Kalimbas at Ali Cuenco ng Kamis Moshait. Assalamualaikum po sa inyo lahat. Ganoon din po kay Norhana J. Abdullah at ganoon din sa ating mga kapatiran sa Guagua, Pampanga. At ganoon din sa ating Jama'a Lubao niya sa Al-Aziz Masjid po. Assalamualaikum po sa inyo lahat. At ganoon din siyempre sa ating mga kababayan na wala pa sa loob ng pananampalatayang Islam ay binabati po namin kayo ng magandang araw po sa inyo lahat at naway kapulutan ng aral ang programang ito inshallah. So alhamdulillah ay bago natin bigay ang pagkakataon kay brother, muli po pinapaalala po natin na kasama sa likod ng programang ito sa kabilang linya ang ating mahal na kapatid na sila Brother Harun Sanchez at Isa Cruz. At ganoon din po sa mga nais pong mapanood uli ng ulit-ulitin ang mga programa natin dito ay maaari lang pong i-type sa inyong YouTube ang Saleh Viray o kaya ang Rowan Viray po. Doon po ay matatagpuan po ninyo ang mga programa natin dito sa ating Islam Solution for Humanity at karagdagang pang ilang kaalaman inshallah na pinasok ng ating kapatid. Alhamdulillah. So yung number ulitin mo. So doon po sa nais magtanong muli po ay pinaalam po namin inshallah, ulitin po natin na ang dapat natin i-text ay 0998-058-109 0998-058-109. Sa dahilan po ang number po natin kadalasan natin ginagamit ay naiwan po inshallah. So next week po ay
inshallah madadala na po natin, alhamdulillah. Muli po, balik natin, bigyan natin pagkakataon sa ating ustad, inshallah po, pang mag-umpisa na ang napakalaking pag-aaral, inshallah, sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, brother. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Sa Kanya lamang po tayo palaging pumupuri at humihingi ng tulong at humihingi ng kapatawaran. Kaya ako po ay nagpapakupkop sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala laban sa aking masamang sarili at masasamang gawa. Katotohanan po, ang sino mang gabayan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa matuwid na landas ay wala pong makapagliligaw sa Kanya. At ang sino man pong maligaw ay wala namang makapagbibigay ng patnubay sa Kanya maliban lamang po ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya't ganoon na lamang po ang ating pasasalamat na tayong mga kamusliman, nalinikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga pintig, sa ating mga puso na pumipintig ang walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya, la ilaha illallah. Kaya ako po'y sumasaksi na walang karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang huling sugo at alipin. Sumakaniya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din sa Kanyang mga mahal sa buhay, sa Kanyang pamilya at mga kasamahan, at ganun din po sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Sige po, at tayo ay dumako sa ating paksain sa araw na ito. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Ang paksa po natin na pagsasaluhan sa araw na ito ay napapanahon po hinggil sa pagkakaroon ng kaguluhan yan po sa Mindanao. Yan po ang bibigyan natin ng linaw sa ating mga kapatirang Muslim. Siyempre, of course po, higit po sa lahat ay bigyan natin ito ng linaw sa ating mga kababayan. Ang paksa po natin sa araw na ito ay ang katotohanan po ay hindi lamang dito ito problema ng mga kamusliman. Ang problema pong ito ay naririnig po kahit saan man sulok ng mundo. Ano po ito? Yaon po bang sinasabi nila ang mga Muslim daw po ay mga terorista? Ito po ba ay aral sa pananampalatayang Islam? Iyan po ang ating bibigyang solusyon sa programang Islam Solution for Humanity sa araw na ito, insyaallah. Ang mga Muslim po ba ay terorista? At ito po ba ay aral sa pananampalatayang Islam? Yan po ang paksa natin. Napakaganda po at napapanahon. Para po sa inyong kaalaman, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalataya, alam nyo po ba na pinaksa natin sa nakaraan ang pinakamasama sa lahat ng kasalanan ay yaong magsumamba ka ng ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gayong alam mo na walang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang pinaka karumaldumal na kasalanan sa mundong ito. At alam nyo po ba, at pagkatapos ng kasalanang ito ay ang kasalanang paggawa ng kasamaan tulad ng pagpatay ng tao ang pinakamasama sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig pong sabihin ay kung ang mga Muslim ay tinutukoy na sila'y sinasabing mga terorista, na ibig pong sabihin ng terorista, nakapong bubuklatin ninyo ang mga diksyonaryo, ay nakalagay po doon yung pa bang nakahulugan niyang nakakatakot. Ano po, masahol pa sila sa mga mababangis na hayop. Yaong po bang tingin ng mga tao ay sila yaong mga gumagawa ng kabuktutan dito sa kalupaan, magpagalaganap ng kasamaan na para bang si Satanas sa tingin ng mga kababayan natin ang mga kamusliman. Alam nyo po ba na ang katuruan sa pananampalatayang Islam
na ang pagkitil ng buhay na walang katarungan ay siyang sadyang pinakamalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Alam niyo po ba ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na ang sino mang Muslim ang gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan at pumapatay ng walang katarungan, ni halimuyak ng paraiso ay hindi niya maaamoy aber. Aber ay papaano mong sasabihin ng mga Muslim ay terorista? Gayon pala ang aral sa pananampalatayang Islam, ang amoy lamang ng paraiso. Bagamat ikaw ay nasa labas ng paraiso, ang totoo nito, ang layo ng amoy nito ay maaamoy mo, pero ito'y pagkakait pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ibig sabihin, kapag pinagkait ang amoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso, ang bagsak mo kapatid ay sa impyernong apoy. Ganyan po kababayan. Papaano po matatawag na terorista ang mga Muslim? Gayon po ang aral sa kanya kapag sino ang pumapatay o kumikitil ng mga buhay na walang katarungan, mga inosenteng tao, ay ipinagbabawal po sa kanya ang paraiso. Abay, sino po bang matuwid na tao ayaw niyang paraiso? Sa ganito po ay malinaw po na sa pananampalatayang Islam ay ipinagbabawal po ang kasamaang gawaing pagkaterorista o lalo na ang pagkitil o pagpatay ng mga tao na hindi makatarungan aber. Abay, tingnan mo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa chapter 5 verse 32. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min ajli dalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsan aw fasadin fil ard faka'amana fakatalan nasa jami'ah. Mula sa pag-uutos sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angkan ng Israel na ang sino mang pumatay ng isang tao, makinig ka kapatid, makinig po kayo kabayan, ang sino mang pumatay ng isang tao maliban lamang sa gawaing makatarungan, ang sino mang po pumatay ng isang tao ng walang katarungan at nagpakalat ng kabuktutan sa kalupaan, ay itinuturing ng Allah subhanahu wa ta'ala na katulad na parang pinatay niya ang lahat ng tao sa mundo. Allahu Akbar. Subhanallah. Can you imagine sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinasamba ng lahat ng mga sugo at propeta, ang sinasamba ng mga Musliman na tanging nag-iisang tunay na Diyos na tagapaglikha ng lahat ng mga bagay nakikita at hindi nakikita, ang turing niya sa pagpatay ng isang tao ng kawalang katarungan ay parang pinatay ang kanyang lahat ng lilikha na mga tao mula sa una hanggang sa uling tao na lilitaw bago maganap ang araw ng paghuhukom. Ganun ito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na pumapatay na walang katarungan na kinikitilan ng isang buhay na inosente ng tao. Ngayon kapatid, ngayon po kabayan, papaano nyo po masasabi na ang aral sa Islam na ang mga Muslim ay terorista? Ngayon pa lang ito ay napakasama sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po ba malinaw lamang na haka-haka lamang ng ating mga kababayan ang pagbibigay nila ng katawagang mga terorista sa mga Muslim? Abay, ito po ay hindi magandang sabihin natin na ang mga Muslim ay terorista, sapagkat po kapag sinabi mong Muslim, ay pati po ang bagong silang ay terorista. Ano pong pagkakaalam ng isang bagong sanggol na ipinanganak pa lamang na siya ay tawaging terorista? Hindi po ba ito ay nakakapagilabot? Hindi po ba napakasakit sa aming mga kamusliman na marinig namin ang ganitong kataga na ang mga Muslim ay mga terorista? Ibig po bang sabihin, pati ang nasa loo, ang mga linabas na bagong silang ay mga terorista na walang kaalam-alam sa mundong ito, walang kamuwang-muwang, pati po ba sila ay mga terorista? Gayon po pala ang katuruan sa Islam, ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkitil ng isang buhay na walang katarungan ay katumbas sa kanyang paningin na parang pinatay mo ang lahat ng mga tao. Abay, kung alam nyo lamang po, ang aral po sa pananampalatayang Islam, alam niyo po ba na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinagbabawal sa ating pananampalataya ang kumitil at maminsala ng mga sanggol, ng mga kababahiyan, ng mga matatanda, ng mga nasa tahanan, ng mga nasa simbahan, at alam niyo po ba, ultimo mga puno ay pinagbabawal na baliin ang mga ito ng walang sapat na dahilan kung hindi gagamitin at pakikinabangan. Alam niyo po ba na pati mga puno ay pinagbabawal na pinsalahin ng pananampalatayang Islam?
Ganyan po, kainamang pananampalatayang ito. Iginagalang pati ang mga puno pagdating sa pamaminsala. Abay, paano magagawa ng isang Muslim na siya ay kumitil ng buhay ng tao ng kawalang katarungan na bayan? Paano ang mga Muslim na tatawaging terorista? Gayong siya mismo ay pinagbabawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumitil ng buhay. Lalong-lalo na kung ang kikitilan mo ng buhay ay isang Muslim, ay lalo po itong karumal-dumal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yakatul mu'minan muta'ammadin fajazauhum jahannam. Chapter 4, verse 93. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sino mang pumatay ng sinasadya ng isang Muslim ang kanyang kapwa Muslim, ipahayag na sa kanya ang kanyang tahanan ay impyernong apoy. Malinaw po. Baka sabihin naman ng ating mga kababayan na ay unfair tayo, bias para po sa ating mga kapatirang Muslim, lalo na po dyan sa Mindanao, aber. Pakinggan nyo po ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kayo ay pumatay ng isang Muslim na sinasadya, ipinapaabot na po sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang inyong tahanan ay impyernong apoy. Hindi po ba? Hindi po bias ang programang ito. Pantay po ito. Makatotohanan po ang programang ito. Ipinararating na wala itong sinasandalan. Maging Muslim man po, hindi maiparating ang tama at katotohanan po. Ito po ang programang ito. Sadyang mapagmalasakit at mapagkakatiwalaan. Kaya po sa aming mga kapatirang Muslim, nasaan man sila dyan sa dakulang mundong ito, huwag nating sabihin balik Islam o mga inborn. Ang mahalaga ay pare-pareho tayong Muslim sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kumitil tayo ng isang buhay ng kawalang katarungan sa ating mga kapatid sa pananampalataya, o kaya naman mga hindi pa kapatid sa pananampalataya, ipinagbabawal po ang paraiso sa atin, maliban lamang kung tayo ay makapanumbalik na may matapat na pagsisisi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw po na ang aral po pasala sa Islam ay mahigpit po na kinukondena, na hindi po pala aral sa Islam ang gawaing pagkaterorista. Alam niyo po ba ang relihiyong Islam na ang ibig sabihin ay pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos, na ang pagsamba sa Kanya ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yan po ang relihiyon ng mga propeta. Islam na ang ibig pong sabihin ay kapayapaan. Abay, papaano pong maituturing na relihiyon ng tunay na manlilikha ang Islam kung ito ay hindi kapayapaan? Ibig pong sabihin ay ang Islam po ay relihiyong kapayapaan. Nagbibigay po na ang tao ay mamayapa sa mundong ito. Inshallah mamaya, sa bandang dulo ng paksako, makikita nyo ang hindi mga Muslim kung papaano nila sinabi na ang Islam nga na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay relihiyon na maaari ngang totoong magbibigay ng kapayapaan sa tao kung susundin nila ang pananampalatayang Islam. Aber, ngayon ay dumako tayo, aber. Dumako tayo sa mga tanong ng ating mga kababayan. Anila, madalas ito na marinig natin. Anila, kung ang mga Muslim ay hindi mga terorista, bakit sila pumapatay sa kanilang kapwa-tao at nagsasagawa ng hostage taking? Nagsasagawa ng hostage taking. Paano silang hindi terorista? Anila, aba, para po sa pagkakaalam ninyo, kung ang isang Muslim ay pumatay ng kawalang katarungan, ito po ay kanyang pananagutan. Ngunit ito po ay hindi aral sa Islam. Ngunit kung ang ipinaglalaban ng isang Muslim ay kanyang katarungan at karapatan, lalong-lalo na ang karapatan ng manlilikha, ay wala pong masama ito. Maging ang ating mga kababayan na hindi Muslim, matatawag nila kapag sila ipinagtatanggol ang kanilang sarili maging sa kanilang batas, ay hindi ito pinapatawan ng kasalanan sapagkat ito ay makatarungan. Ganin din po ang mga Muslim na kung saan sila'y nananahimik sa kanilang lugar doon sa Mindanao at saka mo pupuntahan at saka mo kukunin ang kanilang lugar at saka mo isusunod sa ligaw na relihiyon, ay pagkatapos ay ililigaw mo sila at guguluhin. Abay, anong karapatan ng mga ito? Of course po, ipagtatanggol lamang nila ang kanilang karapatan.
Iyan ang isa sa dahilan kung bakit ang mga kapatirang Muslim ay lumalaban sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit kung sila ay mali, ito po ay hindi makakaligtas sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. At bakit naman sila nag-hostage taking? Pati ang mga inosente kinukuha upang ipatubos para po sa inyong kaalaman. Sama-sama po tayong kokondena, maging Muslim o hindi Muslim, sa gawain ito ng mga sinatawag na kamusliman. Hindi po sila mga Muslim kung ginagawa nila ay pag-hostage ng mga inosenteng tao, sapagkat hindi po ito aral sa Islam, sapagkat malinaw po na huwag maminsala sa mga hindi Muslim, maging ito man ay bata, matanda, babae at mga ignorante o inosenteng tao, lalo na sa kanilang tahanan. Sama-sama natin itong kondenahan na ito po ay hindi po aral sa pananampalatayang Islam. Ang mga barbarism na mga gawain ito ay hindi po turo ng pananampalatayang Islam. Sana po ay maging malinaw sa inyo, aber. Hindi po turo sa pananampalatayang na Islam na kunin mo ang isang taong nananahimik, na gawin mo ang kasangkapan upang ipatubos o gawin mo sa anumang dahilan, lalo na ito ay kitilan ng buhay. Ito po ay hindi ipinag-uutos ng pananampalatayang Islam. Ito po ang programang walang kinikilingan, walang kinakampihan. Palaging nakalagay po sa katotohanan at matuwid. Yan po ang katotohanan, mga kapatid namin sa pananampalataya at mga kababayan. Alam natin kahit hindi po mga Muslim ay pumapatay din po. Ngunit po kapag ang Muslim, kung bakit nakakagawa nito, marahil po sila ay mayroong katanggap-tanggap na kadahilanan kung bakit lamang nila nagagawa. Bilang pagtatanggol, ay utos po kasi sa amin ito na ipagtanggol namin ang karapatan. Ipagtanggol po namin ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Abay, bakit naman sila kumikitil ng buhay? Abay, minsan po ay mainam po ang pagkitil ng buhay. Bakit po? Sabihin natin bakit mayroong kaparusaan ng pananampalatayang Islam ng bitay. O kaya kung di naman ang bitay ay ito ay sila ay dilalatigo o iba pang kaparusahan. O bakit sila pumapatay ng mga taong kung saan pinapatay nila yaong gumagawa lamang lang mga kasamaan? Bakit? Bakit ito ipinagutos sa Islam? Alam niyo po ba, kapatid ko sa pananampalataya at kababayan, ang relihiyong Islam ay ito po ay nangangahulugang kapayapaan. Ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ay mamuhay na mapayapa sa mundong ito. Ngayon, kapatid, ibabalik ko ang tanong sa inyo. Kung kaya kikitilan natin ang buhay ang isang tao, kapalit ang kapayapaan at pananahanan ng mga tao sa mundong ito na ligtas at tahimik sa mundong ito, anong pipiliin nyo? Yaong marami ang mapahamak na buhay o iligtas ito ang marami na manatili sila sa pamumuhay na matahimik, ligtas at mapayapa, at kitilan lamang ng isang buhay na nag-isang tao bilang sakripisyo upang manahanan tayo sa mundong ito na ligtas at mapayapa? Ganito po ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng kabuktutan sa mundong ito, nagpapalaganap ng kabuktutan sa mundong ito po ay inaawat na po dapat agad-agad upang sa ganito ay hindi na pamarisan at hindi na kumalat ang gawaing krimen ng taong ito. Ibig sabihin, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, higit kumulang sa ating naiintindihang wika, kung hindi ko lamang hinadlangan ang isang tao o gumagawa ng masama sa pamamagitan ng iba. Ibig sabihin, kung hindi ito kitilan ng buhay ang gumagawa ng tao sa pamamagitan ng iba, abay katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nalalaganap ang kabuktutan sa kalupaan. Yan po ang katotohanan. Tignan natin ang ating bansa. Anong batas mayroon po tayo? Aber? Batas ng tao, hindi batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakagawa ng isang mahahalay na krimen ng isang lalaki, ninakaw ang sanggol, ninapastangan ng ginahasa, itinapon pagkatapos patayin. Anong mangyayari pag hinuli? Sasabihin nila, ayahan natin magbigay ng kamatayan ng Allah, ikulong na lamang siya. Mayroon bang bumubuti sa ating bansa na ito? O lalong dumadami o lumalaganap ang gumagawa ng katulad ng mga ito? Lalong dumadami po, hindi po ba? Ito na ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag hindi mo pinigilan ang gumagawa ng kabuktutan na iyan sa pamamagitan ng ibang tao, katiyakan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalaganap ang kabuktutan sa mundong ito. Ngayon, balikan natin ang mga bansang Islamiko. Mayroon ba sa bansang Islamiko na nabalitaan nyo na siya ay nag-rape na Muslim? Zero balance.
Mayroon bang nagiinom at mga pumapatay na kapwa na hindi ginagawaran ng kamatayan din? Ginagawaran upang sa ganun ay mapanatili ang kapayapaan. Hindi po ba nananatili ang kapayapaan sa gitnang sila ang gitgit ng pananampalataya ng mga kamusliman? At kung mayroon bang pong nagkakagulo ay masakit man pong tanggapin natin mga kababayan. Ang unang-una lamang pong gumagawa dyan ay ang ating mga kababayan na hindi Muslim ay alam na nila na bawal ito sa bansang ito ng mga kamusliman. Gagawa sila ng alak, magpapasok sila ng mga droga, maglalagay sila ng pasugalan. Hindi po ba ito ay gawaing kabuktutan? Kung hindi pipigilan ng mga kamusliman ng mga ito, abay anong mangyayari sa kanilang bansa? Hindi po ba magagaya lang sa bansa natin na kung saan ay dumadanas ng mamumuhay na kung saan kasakit-sakit at kung saan ay hindi mo malaman kung ano mayroong batas ang ating bansa? Malinaw po, mga kababayan at kapatid, hindi po katuruan sa pananampalatayang Islam ang pagkaterorista, ang isang gawaing katakutan ng isang tao na naniniwala sa isang tunay na Diyos. Abay, anong palagay mo sa Allah? Magbibigay siya ng batas na kung saan katakutan lamang ang kanyang mga alipin ng mga ibang tao? Abay, hindi po ganito ang Allah. Makatarungan po siya sa kanyang mga linikha, aber. Hindi po ganyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan natin ang ugali ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano mayroon ang ugali ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang ugali, sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ay ang banal na Quran. So dahil banal na Quran ang kanyang ugali, ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sugo na kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Katiyakan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasa sa iyo sugo, nasa sa kanya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang mahusay na halimbawa upang sundin, upang pamarisan ng mga umaasa na makakaharap nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Ibig mong sabihin ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam po ang siyang magandang moderno upang sundin ng mga Muslim. Ibig sabihin po kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi terorista, ibig sabihin ang susunod kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi rin mga terorista. Ibig sabihin ang mga Muslim po ay hindi sila terorista, sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 68 verse 4, wa innaka la'ala ajran wa innaka la'ala khuluqin azim. See, katotohanan ikaw Muhammad ay nagtataglay ng kapuri-puri na pag-uugali. Napakalinaw po ng kanyang ugali, pinupuri ng dakilang manlilikha. Alam niyo po ba, maging bago mamatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maging ang anghel na tagapagkuha ng kaluluwa ay nahihiya ito na kunin ang kaluluwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagkakalam niya ang taong ito ay labis na masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala at labis na matuwid, kaya nahihiya niyang kunin pa ang kaluluwa ng anghel ng kamatayan. Ganito ito katuwid, aber. Paano mo ngayon sasabihin na mga Muslim ay terorista? Balikan natin ang mga sinabi ng mga hindi Muslim tungkol sa pananampalatayang Islam, tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikan natin si George Bernard Shaw, na kung saan sinabi niya, isang tanyag na manunulat, na sinabi niya, ang patungkol kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nararapat lamang tawaging ligtas. Kung susundin, nararapat siyang tawaging ligtas sa sangkatauhan. Naniniwala ako, aniya, kung gagayahin siya ng mga tao, hindi sila magkakaroon ng problema sa mundong ito at sila'y mamumuhay ng mapayapa at masaya. Yan po ang sinabi natin kanina, na sinabi ng mga hindi ka-Musliman na ang sino mang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang dala-dala niyang aral na pananampalatayang Islam mula sa dakilang tagapaglikha, sabi ni George Bernard Shaw na hindi Muslim, katotohanan, ako'y naniniwala aniya na ang tao'y mamumuhay ng mapayapa sa mundong ito at masaya. Tingnan naman natin ang sinabi ni Ramak Risharah, Indiana ito na profesor, isa itong philosophy. Sa kanyang aklat na sinabi niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang propeta ng Islam. Tinatawag siyang perpektong modelo para sa buhay ng tao. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa innaka la'ala khuluqin azim.
ikaw ay mayroong nagtataglay ng kapuri-puri na pag-uugali. Anong sabi naman ni Ramak Rizara, Indiana Professor of Philosophy? Katotohanan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa itong perpektong modelo sa buhay ng tao. Maging sa kanyang relihiyon, maging sa hindi relihiyon, maging sa kanyang ugali, at mga gawaing pagsamba sa dakilang manlilika. At higit sa lahat ay si Michael Hart, isa itong tanyag na pinakamasikat sa Amerika na ito'y manunulat na sa kanyang aklat na ginawa niya sa 100 tao sa kanyang aklat na pinili niya ang pinakamataas na tao. Alam niyo po ba ay pinili niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anong sabi niya? Napagpunyagihin niya ang mundo na halos ang mga tao'y mag-Muslim dahil sa kanyang nakakabighaning asal. Siya ay ang taong matagumpay sa mundo maging sa kanyang relihiyon o hindi sakop ng kanyang relihiyon. Siya ay walang kaparis. Yan po, mga kababayan. Hindi po Muslim ang mga nagsasabi niyan. Sila po ang humusda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala niyang relihiyon ay kagalang-galang, kahanga-hanga, kapuri-puri. Ngayon po, sana po ay naipaabot namin sa maikling mensahe na ang Muslim po kung siya ay gagawa ng kateroristahan, siya po ang mananagot sa Allah. Ngunit, huwag nating sabihin na ang gawaing kateroristahan ay ito po ay utos ng pananampalatayang Islam. Hindi po ito aral sa pananampalatayang Islam, kundi ang aral sa pananampalatayang Islam ay huwag pinsalain ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga ignorante at inosenteng tao, ang mga bata, ang matatanda, ang mga babae, sila na sa tahanan, sila na sa saan na sa simbahan, ganun din ang mga puno ay huwag itong sirain o mga baliin. Alam niyo po ba, pati ang mga istruktura ay pinagbabawal sirain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay walang ipinasisira ang pananampalatayang Islam ng kawalang katarungan. Ito po ang aming pananampalataya na ibig sabihin ay salungat sa paniniwala ng ating mga kababayan na ang aral na ito ay aral ng kaguluhan at katakutan o bilang terorista. Katotohanan po, walang-wala po itong katotohanan sa aral ng pananampalatayang Islam, kundi ang aral ng pananampalatayang Islam ay ipalaganap po ang kapayapaan, hadlangan ang gumagawa ng mga kabuktutan. Sila ay hadlangan upang ang paglalaganap ng kabuktutan sa mundong ito ay maputol, hindi lumaganap, upang ang mga tao ay mabuhay na ligtas at mapayapa sa mundong ito. Ito po ang aming maikling pagpapaliwanag hinggil sa paniniwala ng mga kababayan natin. Ang mga Muslim po ba ay mga terorista? Napatunayan natin kung ang Muslim ay gagawa ng kateroristahan, ito ay kanyang pananagutan. Ngunit kung kayang itong pinagtatanggol lamang ang kanyang karapatan, at kaya lalo na sa pananampalatayang Islam, hindi po ito tatawaging kateroristahan. Lalong-lalo po na hindi ito aral sa pananampalatayang Islam ang turo o pag-iinala o haka-haka ng ating kababayan na ang mga Muslim po ay mga terorista. Malayo po sa inyong inaakala na ang relihiyong ito ay relihiyon ng mga kaguluhan at kinatatakutan. Ito po ay mali, malaki pong mistake para sa inyo pong pagkakaalaman. So inshallah, takuan natin ang ating mga katanungan, ibalik natin sa ating kapatid sa pananampalataya. Assalamualaikum Brother Musa, sa iyo ang pagkakataon upang mabigyan tugon ang ating mga nakaimbak na katanungan. Inshallah, sana makatawag din si Bro Haron, no? Upang sa ganun ang kanyang mga katanungan ay mga katanungan sa kanya ay mabigyan niya rin kasagutan sa ating mga kapatid na pananampalataya at mga kababayan. Inshallah, sa iyo pagkakataon, brother. Alhamdulillah, mashallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Napakaganda ng ating paksa. Inshallah, naway ang paksa na naihatid ng ating kapatid, inshallah, ay may pamahagi natin doon sa mga ating mga kababayan, ating mga mahal sa buhay, na kung saan ay patuloy nating inaakay sila, inshallah, sa pananampalatayang Islam, no? Na kung saan po ito isang pagkakataon na para maipaliwanag natin, para maiparating ng maayos ang ating pananampalataya, na kung saan ito ay napakahalaga para maunawaan nila ng gusto kung ano nga ba ang niloloob ng pananampalatayang Islam. So alhamdulillah. So mashallah, muli po ay dumako tayo sa ating mga katanungan, inshallah. Pero bago po yan, ay nais ko po munang ulitin na kung saan sa mga nais magtanong ay mag-text po sa numerong 0998-058-109. Opo, ipagpahumanhin po ay akala ko po, dala ko po ang cellphone natin. Pagdating po natin dito ay kinakapa ko sa aking bagay, wala po. Ipagpahumanhin po, nakalimutan natin ang ating numero na kung sadyan ito na po ikabisado ninyo. Pero ngayon po, dito muna kayo pansamantala kay brother tatawag sa numerong pakiulit, brother. Yeah, di po sa numerong 0998-058-109. Opo. Inshallah sa next week po ay balik inshallah tayo dun sa numero na kasalukuyan natin nakasanayan na gamitin, alhamdulillah, inshallah.
So muli po ay balikan natin ang mga katanungan na naimbak sa atin inshallah, no, na kung saan po ay mga katanungan na natin nalikom. Alhamdulillah. So dito merong unang katanungan po ay nagmula sa 0927-948-8179. Ang katanungan po dito ay, mayroon po ba na kondisyon ang sala upang ito ay tanggapin ng ganap ang gantimpala ng sala? Alhamdulillah. So katanungan po dito ay, mayroon pa bang kondisyon inshallah na para tanggapin ng ganap at maging ganap din ang gantimpala ng ating sala o pagdarasal? Alhamdulillah. Napakagandang katanungan po na kung saan po ito ay isa sa mga na napakahalaga na malaman ng sino man, na kung saan po ay hindi lang po tayo basta sala ng sala, wudu ng wudu, ay dapat tayong gano'n na lang. Alhamdulillah. So bilang katugunan po sa tanong na ito, mula sa numero natin na banggit, ang kasagutan po ay mayroon po tayo natawag na dalawang kondisyon. Opo. Na kung saan po ito ay napaka-importante inshallah upang maging ganap at maging ganap din ang gantimpala ng ating pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay natawag na, ang una ay natawag na ikhlas. Kung natawag, ito ay natawag na niyat natin. Ang niyat natin, kasi ito ay ikhlas talaga, inshallah, no? Natawag sinseridad na ito ay ginagawa mo para sa landas ng Allah. Ito hindi para pakitang tao lamang. Kasi po, ito ay ginagawa mo. Para sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang unang kondisyon. Dapat ito ay meron tayong natawag na niyat. Ito ay ikhlas sa ating puso. Opo. Hindi lang po ito lamang sa ating isip, kundi sa puso po natin, dahil tunay na binabasa ng Allah o nababasa ng Allah at nakikita ng Allah ang ating mga ginagawa, ating iniisip sa ating puso po. Opo, ibig sabihin, brother, bakit ka nagdarasal? Yun ang ibig sabihin. Kasi kung magdarasal ka na wala kang niya, ibig sabihin wala ka namang gusto sa Allah subhanahu wa ta'ala, anong gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Blanco ang puso mo. Dapat unang kondisyon, bakit mo ginagawa ang pagdarasal? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may magandang niya. Una, natatakot kayo sa Jahannam. Pangalawa, gusto nyo makapasok sa paraiso. Pangatlo, naniniwala kayo na dapat sambay si Allah at lahat ng katangian at kanyang pangalan. Dapat ito ang magagandang niya ninyo, ang mga ganito. Gusto nyo paraiso, ayaw nyo impyerno, natatakot kayo sa parusa, no? So, yun ang gusto na ang isang mga niyang magaganda. No? Napakagandang suggestion o napakaganda na binahagi ng ating kapatid. Nausan ito yung pinakamainam na para maging niyat natin, no? Alhamdulillah. So, pangalawa, pagkatapos natin magkaroon ng napakagandang niyat o intention, ay dapat nandun tayo sa natawag natin na yung tatawag natin paraan ng pagsala, na kung saan sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan po sundin ang paraan ng sala ng sugo sallallahu alaihi wasallam. Kung saan sino mang magsala na wala sa kanyang paraan, inshallah ito po hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang lahat ng gawain natin ng pagsamba ay hindi po ayon lamang sa ating sarili, bagkus tayo mayroon sinusunod sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin din ng sala bilang karagdagan diyan, Brother Musa, alhamdulillah, hindi po ang ibig sabihin ng sala ay pagdarasal lamang po. Inililiwat lang po natin yan minsan para mabilis ay pagdarasal. Ngunit kapag sinabi po natin ito ng sala ay malawak po ito. Baka sabihin nyo, bakit dalawang kondisyon, sala at niya? Paano yung sabihin natin yung pagharap sa kibla, pagtakip ng aura, paano yung mga pillars ng sala, ang mga wajib ng sala? Para po sa inyong kaalaman, kapag sinabing sala, umpisa po ito doon sa niya ng wudu pa lamang po, kasama na po ang wudu sa sala, ang pagsuot nyo na nakatakip ang aura, sa tamang oras, pagharap sa kibla, sa lahat po kasama na yan, pagkilos, paggalaw ng mga sala natin. So ibig po sabihin, kapag sinabing sala, saklaw na po lahat ang ginawa ng paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang dalawang kondisyon ay sala na sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa wudu hanggang sa pagdarasal hanggang sa taslim, mga kilos, lahat ng sakop nito, at intention. Dalawa po ang aligi. Kailangan paraan ng pagdarasal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam mula sa wudu, lahat-lahat ng sakop ng sala, at magkaroon tayong malinaw na layunin, bakit ba tayo nagdarasal? Yun po ang kondisyon ng ating pagdadawa ng sala. Way of Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng prayer niya, then magkaroon tayo ng niya sa ating sarili. Yun ang pinakamainam. Okay. So niya kasama dyan ng kusyo kumisan. Alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah. So inshallah, no, muli po bigyan muna natin ng katugunan ng isang katanungan, inshallah, na ito pong katanungan ay mula pa sa bansang Japan. Alhamdulillah, no.
na kung saan po ang katanungan niya ng ating kapatid, bakit kapag may kaguluhan, Muslim agad ang binabanggit? So, alhamdulillah, Shala brother, ano bang mas mainam na dito? Bakit nga naman Muslim agad ang binabanggit ng ating mga kababayan pag nagkaroon ng kaguluhan? Kung talagang pag-aaralan nila, kapatid, ang terminong kamusliman ng ating mga kababayan na hindi pa Muslim, napakasakit man marinig nila na hindi nila alam na si Jesus mismo ay Muslim. Maging sa banal na Quran at Biblia, tinapik na namin na patunayan namin si Jesus ay Muslim. Wala akong pagkain maliban sa pagsunod sa nagsugo sa akin. Nangangahulugan po Muslim sa Biblia yan. Sa Quran po, ganoon din. Sa kanyang mga apostol, ganoon din. Nang makita niya ang mga apostol na kung saan sila ikaw nawawalan ng pananampalataya, siya nagsabi, sino ang makakatulong ko sa Allah? Sinabi ng mga Hawariyon, kami ang makakatulong mo sa Allah at kami sumusumpa, kami mga Muslim. Ibig pong sabihin, mga kababayan, mangiyak-ngiyak, gusto kong maiyak-iyak sa pagsagot kong ito. Hindi nyo po ba alam na kapag sinasabi ninyo na ang mga Muslim ay terorista at nakakagawa ng masama ay Muslim, hindi nyo po ba alam na si Jesus mismo ay tinutukuyan nyo na siya ay isang terorista? Hindi nyo po ba alam ng kanyang mismong mga apostol ay terorista kapag ganyan sinasabi nyo? Hindi nyo po ba alam lahat ng propeta maging ang ating ama na kaninununuan ay siya ay terorista rin dahil silang lahat po ay mga Muslim? Subhanallah. Napakasakit pakinggan kung talagang mahal ninyo si Jesus bilang inyong sugo o binamahal bilang Diyos. Abay, bakit nyo po nilalapastanganan mismo si Jesus na isang Muslim ay gawin yung terorista? Hindi lang po kami ang nasasaktan. Kung kami lang po ay nasasaktan kay Jesus dahil nababanggit nyo mga terorista Muslim, ganun din siya. Dahil po kami ay nagmamahal ng labis sa Kanya, iginagalang at nirerespeto namin si Jesus. Pero nasaan po ang pagrespeto nyo kay Jesus bilang inyong Diyos na mismong sinasabi nyo na siya ay isang terorista? Yan po ang katotohanan sinasabi kong napakasakit na sinasabi ng ating mga kababayan na hindi nila pinag-aaralan at nauunawaan na ang ibig pong sabihin kasi ng Muslim ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa nag-iisang tunay na maglilikha ng lahat-lahat. Yun po ang Muslim. Abay, papaano po magiging terorista kung sinusunod mo ang tunay na Diyos na makapangyarihan ang gusto niyang reliyon ay kapayapaan? Lalo na ang mga propeta silang kahit ang dalinalay kapayapaan. Paano sila tatawaging terorista? Napakasakit pong isipin. Kapag sinabi nagkamali ang isa si Pedro, sasabihin Muslim. Paano naman po yung mga bagong silang na mga ipinanganak ng mga kamusliman? Hindi po ba unfair ang bagay na ito? Pero kapag ang Kristiyano ang nagkamali, sasabihin lamang ang pangalan. Hindi niya sasabihin ang Kristiyano. Subhanallah. Sana po ay hindi tayo maging bias sa ating mga katuruan at pananampalataya. Ito pong programang ito, hindi po ito nangangampi. Kailangan namin pagsabihan ng Muslim, pagsasabihin para sa kabubuti. Ganon din po sa ating kababayan. Hindi po kami nangangampi sa programang ito. Sana po ganon din po ang inihiling namin lalo sa gobyerno natin. Sana po ay ugaliin kapag nagkasala lang ang isang Muslim, si Faisal lang. Kung si Saleh lang. Huwag po idamay ang lahat ng mga kamusliman. Nadadamay pati ang matuwid na tao, mga propeta at sugo ng dakilang manlilika. Pati ang relihiyon ng dakilang manlilika. Dapat po kung sino ang kasala, yun lang po dapat ang tukuyin natin. Huwag nating idamay ang Muslim sa buong mundo na sila'y gumawa ng ganitong kasamaan, brother. Alhamdulillah, masya, napakalina po ng katugunan. Ako saan po, isa sa mga dapat nating tignan unang-una bago tayo humusga ng isang bagay ay tignan muna natin ang gawa ng isang tao. Alam nyo, brother, ako mangiyak-ngiyak ako pag sinasabi ng Muslim terorista. Hindi ko man naisip terorista ang aking sarili at pamilya. Iniisip ko ang mahal na propeta Muhammad at mahal na si Jesus alayhisalam at mga propeta. Doon ako gusto maiyak pati sila ginagawa silang mga teroristas. Gayong sila'y gabay ng Allah para iligtas sila sa kabilang buhay. At pagkatapos nasambahin, sinasamba pa sila. Pagkatapos ay linalapastanganan naman mismo ang kanilang sinasamba. Tayo ang nasasaktan, pero bakit hindi sila nasasaktan? Subhanallah. Bagamat hindi naman natin sinasamba si Jesus. Totoo yan. Pero tayo ay nasasaktan sa kanilang sinasabi. Balik so yan, sa mga ganyang pagkakataon, inshallah brother, yan yung sinasabi na natatawag natin na patay inshallah ang kanilang mga puso. Sana po sa mga nakikinig, lalo na sa programang ito, kalat na po ito. Nakikiusap po kami lalo na dito sa ating pamayanan sa Pilipinas. Dapat po kung sino nang nagkakasala, bigyan niyo po ng batas.
Oo, na siya yan, lang po ang nagkasala, siya lang banggitin ninyo. O kung gusto niyo naman po, ay tanggapin namin na kapag nagkasala si Saleh o si Faisal, ay sabihin niyo lahat ng Muslim, sige po, basta nagkasala din ang isang Kristiyano, sabihin niyo Kristiyano din. Rin, oo. Yan ang mas mainam. Para, Kung tutuusin po, baka mas marami fair pa ko na kayo sa buong mundo sa mga kamusliman mas marami po sa ganito ang masasaktan sa inyo. Sino ang Totoo yan, papayag na totoo gawin nyo sa kanila ito? Wala. Kung ayaw nyo pong mangyari sa inyo, huwag nyo pong gawin sa mga kamusliman para naman po maging patas tayo. Oo, yan, Ano po? Alhamdulillah. So, Sana yan po ay marinig ito at mabigyan ito ng katugunan, insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah, doon sa kasagutan ng ating kapatid, inshallah, malinaw na huwag tayong maging bias, no? Inshallah. Na kung saan po ay kung may mali si Pulano lang, huwag idamay ang lahat. Alhamdulillah. So, muli po, dakuha natin ay isa pang katanungan na mula po sa 0930-5052-124. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggap po ba ang sala ng ma'mun kung pinangunahan niya sa salita ang imam? Alhamdulillah. So, dito po sa katanungan na ito, inshallah, wala pong masama na pangunahan ang imam sa salita lalo't hindi sinasadya. Alhamdulillah. Maliban sa opening takbir na tawag natin na takbiratul ihram. O sampo, kapag napangunahan ang imam sa tatawag ng takbiratul ihram, yung unang takbir ng sala o part na sala, ang sala ay hindi po tanggap. Malinaw po yan. Sampo, maliban kanyang ulitin ito. Inshallah, no? Pagkatapos, bigkasin ng imam ang may tamang intention, ito yung natawag na Arabic na musabaqah. O sampo, ganun din kapag pinangunahan ang imam sa taslim, sa salita, ang sala ay hindi rin po tanggap. So, alhamdulillah, yun po, malinaw po na ang sala, na kung saan ay sa tanong po ninyo kung ang tanggap ba ang sala na pangunahan ng imam sa pangunahing salita ay tanggap po ba? Yun po, malinaw po sinabi natin na maliban po sa takbiratul ihram at saka doon sa natawag natin taslim o yung pagtatapos ng sala. Alhamdulillah. So, ang gawin nyo po, kapag ito po ay napangunahan nyo sa salita na hindi nyo nasasadya, halimbawa po kayo nagtakbiratul ihram, hindi pa ang imam, hindi po tanggap yun. Ibig sabihin, pagkatapos magtakbiratul ihram ng imam, ulitin nyo po ang takbiratul ihram ninyo na may kasamang magandang layunin. Rejectin nyo po yung unang takbiratul ihram. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, alhamdulillah. Napakagandang katanungan po yan. Biglang, karagdagang kaalaman. Actually po, may 4 na kondisyon yan. Pag-aralan nyo, mayroon pang muwapak ko yan. No po, pag-aralan nyo sa ma'mun at saka imam yan. Magandang pag-aralan nyo, lalo ng kalalakihan na hindi lang basta ma'mum. Marami pong trabaho ma'mum sa likuran ng imam, no po. Para matanggap ang insala, kahit sabihin nyo may imam kayo, sala ng imam, di po. Maaaring hindi matanggap ang insala. Pag kayo hindi maalam sa tinatawag na followers of imam o ma'mum, pag-aralan niyo po ang ma'mum kung paano ang kanyang tamang karapatan sa kanyang pagsasala sa likuran ng imam. Alhamdulillah. So, po, bilang karagdagan din po, inshallah, na kung po ay bago po natin pasukin ang mga bagay na kaalaman, inshallah, na kung po ay nasa dyan napakalayo na, is mainam po na kung ay unahin natin ang kaalaman na kung po ay makapagliligtas sa atin sa kabilang buhay, inshallah, lalo na ang pag-aaral patungkol sa sala. Alhamdulillah. Na kung po ito, doon nakasalalay ang ating pagsasala kung tatanggapin ba ng Allah o hindi. Alhamdulillah. So muli po sa katanungan na mula sa 0916-315-1419. Maaari bang hawakan ang Quran kahit hindi nakadalisay? So dito inshallah sa katanungan na to, dito magkakaroon sila ng mga tatawag na ikhtilaf, brother, no? Ikhtilaf, pero bago na lang yung ikhtilaf na yun. Dati wala namang ikhtilaf. Inshallah, brother, inshallah. Ano bang mas mainam dito? Kasi meron nga nagdaan dito na pwede daw. Ang sabi nila, yung sa Allo Malpus, yan lang ang tinutukoy na walang makakahawak ng Quran maliban sa mga dalisay. Yan mga anghel. Kaya sabi nila tayo, maaari nating hawakan yan dahil hindi tayo mga anghel. No, that's wrong. Bagong patwa na lang yan. Samantalang mga naunang sahaba, mga tabi'in, sabihin, marinong pa mga scholars natin sa mga nauna noon, bago na lamang yan. So, ibig sabihin, ipinagbabawal yan ay kay Ibnul Qayyim, rahimullah, ang paghawak ng Quran dito sa atin, na tayo ay junub o hindi dalisay, ay hindi ito pwedeng mahawakan. Bakit? Sinagot ni Ibnul Qayyim yan sa kanyang panahon. Saan ba galing ang Quran? Hindi ba ito galing doon sa salita ng Allah sa Al-Mafus? Ibig sabihin, wala silang pinagkaiba dahil ang pinanggalingan niya ay doon din sa Al-Mafus. Sabi niya, sa ganito ay hindi maaring hawakan ng Quran kundi tayo dalisay maliban kung ito ay mayroong sapin na malinis. Mushaf ang pinag-usapan natin dito, ha?
Mushaf. Mashallah. Ang tanong po dyan dapat ay mushaf. Bawal bang mahawakan ng mushaf? No po, kasi ang Quran, mushaf, kung may cover ito, maaari niyong hawakan hanggat ito ay malinis. Alhamdulillah, mashallah. So, hindi po sila agree ang maraming scholar na maaring hawakan tayo ay hindi dalisay sa Banal na Quran. Ang Banal na Quran po, para po sa inyong pagkakaalam na mga kapatid nating Muslim, hindi po yung translation. Ito po yung pure Arabic. Kapag sinabing Quran, kasi marami ako naririnig, may Quran ka ba sa lilitaw translation, may Arabic na hindi po yan Quran. Kahit junub kayo, mahawakan nyo po yan. Dahil yan ay katulad lang mga tafsir. Mga translation lang po yan, no? Mga tao lang po ang gumawa dyan. Ang Quran na tinutukoy natin na hindi pwedeng hawakan ay yung pure na Arabic na revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, mashallah, napakalinaw na kung saan pala ay di dapat natin sabihin na ang tanong ay Quran, dapat mushaf pala. Pero kung may Alhamdulillah. sapin sila, maaari nilang hawakan. So, alhamdulillah. Muli po ay isa na po katanungan mula sa 0916-283-6429. Ang tanong po, haram po ba na gamitin ang tablet at cellphone at laptop? Ayon sa aking narinig ay higit daw po ang haram kaysa halal. Tama po ba ito? Alhamdulillah, mashallah. Ang katanungan po ito is napakaganda na kung saan dito malalaman ng ating mga kapatid na kung saan ba dapat gamitin ang mga bagay na ito. So, ito ay kasama sa natawag natin bida. No? Kung saan ang bida po ay may tatlong klase. Bida dunya, bida ibada, at ang natawag natin na ang bida, ito po kasama sa bida. Ang bida may dalawa ba? Dalawa. Yung isa, yung bida na tatlong klase. Yung bida doon niya, may tatlo yung klase. Yun. Kung saan ang bida doon niya po, may tatlong klase. Pure halal, pure haram, at saka yung tatawag na balance. Balance yan. So ito po, papasok po mga bagay na ito na kung saan ang cellphone o tablet o mga gamit na Bida doon niya yan. bidado niya to. Kung saan nasa inyo na po ang paggamit. Malinaw po yan na kung saan ito gagamitin mo sa haram o sa halal. Ngunit ito po ay papasok siya sa balance. Nagiging haram lang po ito sa paggamit ng tao. Nasa kanya yan. Oo, nasa kanya lang. Kung saan po, Magiging halal, dahil sa kanyang paggamit. sa kanya din. Yun Kung Muslim siya, nagkakaroon siya ng yun ang mas kantipala. malinaw. Kung Muslim siya, ginagamit siya haram, magkakaroon siya ng kasalanan. Yun, kasalanan. Yun So, po ang isa sa mga dahilan na kung saan nasasabi natin na ito yung nagiging haram at nagiging halal. Alhamdulillah. So, yun po, na kung saan kumpuni po sa ating paggamit ng gamit na nasa atin. Hindi lamang yan, brother. Pati sa mga nagtitinda na mga kapatiran nating Muslim. Huwag lang sa mga bumibili. Kung kayo ay nagtitinda halimbawa ng radio, at ang bibili ng radio, alam nyo, mga music lamang ang kanyang gagamitin dito. Alam nyo, hindi balita. Alam nyo, music lover siya. Nagagamitin niya, alam nyo, music sa atin ay haram. Lalo sa mga music sa Pilipinas. Abay, wag nyo pong ibenta sa kanya. Dahil po ang magiging benta nyo dyan, akita nyo ay haram din. Dahil alam nyo, gagamitin niya sa haram. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag kayong magtulungan sa pagsuway at kasalanan sa akin. Dahil sa alam mo na gagamitin niya sa haram, wag mo siyang pabilihin. Maliban kung hindi nyo alam. Alhamdulillah, mashallah. Napakalina po na ang gamit po na ating ginagamit ay kumporme sa ating paggamit at niyat. Oo, brother, lalo na, sabi na nagtanong, nakakahigit daw ang masama. Totoo po yan. Yan, lalo na kapag ang iyong kaluluwa ay hindi mo ito na ituwid. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innan nafsa la'amaratul bisso, katotohanan, lika ang kaluluwa, nahihilig siya sa masama. Bakit lika ng Allah na masamang kaluluwa? Dahil para subukan ka. Subukan ka na maging kalaban mo ang sarili mo hanggat hindi ka nagkaroon ng tamang gayat at kaalaman, hindi mo maitutuwid yan. So dahil mahina ka sa Islam, kulang ka o kapos ka sa kaalaman, of course, ang gusto ng kaluluwa ay kasamaan. Makikita mo ngayon ng Facebook, kung ano-ano lang ginagawa ng isang Muslim o mga kababayan natin, mas marami ang kasamaan kaysa sa mabuti. Kaya't nakakahigit po ang gawaing masama sa mga ganyang bagay, malibang kung sila ay mga Muslim na talagang mayroong kasapat na kadahilanan, nagiging marami naman po ang mga mabubuting gumagamit pagdating sa mga bagay na yan. Alhamdulillah, mashallah. So, muli po, may katanungan ako sana mula rin po sa 0927-285-8130. Kung saan po ang tanong niya, maaari po bang kainin ang karne ng halal na hayop kung ito ay patay na, tulad ng manok? Alhamdulillah, brother, inshallah, ano bang mas mainam dito? Kasi ang sa pagkakalam ko, ito ay hindi na pwedeng kainin, maliban sa nilalaman ng dagat. O saan lahat dito ay pinahintulutang kainin sa atin, no? Alhamdulillah, maliban sa mga hayop na kung saan ay wala na sa tubig. Lahat po ng halal na hayop sa Muslim at haram.
Sabihin, pinapaintulot kayo na Muslim at pinagbabawal. Kapag po ito ay patay na, malinaw na po sa banal na Quran, inna maharramullahu maitah. Ipinagbabawal po ng Allah ang patay na hayop. Ito man ay halal sa amin. Halimbawa, manok na matay. Ito po ay haram na kainin pa. Ang dahilan po bakit kaya? Yan ang sa Islam kasi bro, pag binawal, mayroong kasagutan. Dahil ang dugo nito ay hindi lumabas. Ang dugo ng isang patay na hayop ay puno ng bakterya. At ang bakteryang ito kapag kumakain ka ng dugo ay madali kang kapitan ng sakit sa iyong sarili. So ang gusto na subhanahu wa ta'ala, ang Islam ay nagtuturo din ng pangangalaga sa iyong katawan. Ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinsalahin mo yung sarili, kaya ipinagbabawal ito. Actually, ito rin ay najis sa mga Muslim. Kapag nahawakan nyo ang isang bagay na patay na halal sa atin, ito po ay najis. Kapag ito ay tinapon yung manok, hinawakan nyo ng walang sapin, maghugas po kayo ng kamay. No po? Pero mayroon kayo pwede pakinabangan dyan. Kung mag-aaral kayo ng mga basic, kunin nyo ang balat, kunin nyo ang buto, kunin nyo ang kanyang mga ngipin, o mga sungay, maaari nyo gamitin to, tanggalin nyo lang ang kanyang karumihan. No po? So, pero hindi ito kakainin. No po? So, lahat naman ng hayop na patay sa tubig ay halal po ito. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, maliban lang po. Tandaan nyo po, bagamat lahat ay halal, huwag nyo po itong kalilimutan. Ang mga isda na kumakain ng lason, ang mga isda na nakalalason, ang mga isda na kung saan maaari tayong malango. Alam nyo po, ang kamar, lahat na nakalalango ay kamar. Ang mga isda nakatira sa marumi at nakakakain ng marumi na nakikita natin, huwag nyo po silang kakainin. Sila po ay bawal para sa atin na kainin. Tandaan nyo po ang 5 kondisyon na yon. So, ang katumbas naman ng mga buhay na hayop, mayroon ito sa Japan, nakikita ko, na sila ay bumabaril ng isang tupa. Pag nabaril nila, buhay pa ito, humihiwa na sila ng laman, isinasawsaw nila doon sa parang toyo na mayroon silang sawsawan na nagluluto daw ng sariwang karne at kakainin nila. Ang sino mang kumuha ng laman ng isang buhay pa na hayop, bagamat halal ito, habang buhay, umiwa ka at kinain mo, ito po ay katumbas ng laman na patay na hayop. Ito po rin ay haram at najis. Mashallah, Allahu Akbar. So yung pala malinaw na kung saan iharam pala yung ganung bagay, brother. Itinutumbas to, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang pagkain ng lamang karne na hiniwa mo sa buhay na hayop na ito ay halal. Ito ay katumbas ng hiniwa mo o kinain mo ang patay na hayop. Ibig sabihin, najis pa rin yun. Hindi lang haram, kundi najis din yun. Pag bumagsak sa inyong tubig sa pagwuduan, nagkaroon ng kulay o amoy, najis na ang inyong tubig. So malinaw na sinabi natin, brother, inshallah, na ito sinabi mo, na kung saan ang isang patay na hayop ay najis sa atin, no? Najis po yan. So ngayon, kung ang isang Muslim ay nakawudu na o naka-ablution na hinawakan niya ito na walang sapin, ang kanyang wudu ay mabibreak. Hindi naman mabibreak, brother. Magugas lang siya ng kamay. So, hindi nakaka-break ang najis, brother. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, napakalinaw. Hindi rin nakakasira ng sala ang najis. Alhamdulillah. Ngunit ikaw ay makasalanan. May parusa yan. Mashallah. Sa libingan. Kapag ikaw ay nadatnan ng kamatay na ikaw ay nasa karumihan. Alhamdulillah, mashallah. So muli po ay dumako tayo sa isang katanungan na kusan mula po sa 0915-519-6554. Ang kaparusahan po ba sa impyerno ay iba-iba? Mashallah, impyerno na to, malalim na usapan ito. So alhamdulillah, totoo po ay ito ay iba-iba, alhamdulillah. Kusan po, dahil dito ay mayroon po itong natawag na 7 pintuan. Kusan ang bawat pintuan po dito ay may kanya-kanyang parusa. Ito ay iba-iba ayon sa maliban sa antas ng kanya nagawa, ay doon po siya hatulan sa ang kalagayan sa kanyang patutungan siya lang sa kabilang buhay. So bawat parusa, bawat kasalanan o nausan ay ano man nagawa natin kamalian, ay may kanya-kanya pong parusa na patutunguhan ang kanyang ginawa, alhamdulillah. So yun po, ang paraiso, impyerno po ay mayroong 7 pintuan, nausan bawat pintuan ay may kanya-kanyang parusa. Bro, bigyan ko lang linaw yung hindi ko nasama dito sa paksa ko, ang suicide bombing, no? So ito, madalas din nila sabihin, bakit daw ang mga Muslim ay nagsuicide bombing? Para po sa inyong kahalaman ay huwag niyo po sabihin palaging Muslim ang nagsuicide bombing. Ang suicide bombing po ay haram sa Islam. Bawal po na gawin ito. Alam niyo po ba kapag ang isang Muslim ay nagpakamatay sa sarili niya, napatayin niya lang ang kanyang mga kaaway, lalo na tidamay pang mga bata o inosenteng tao,
na sinasabi sila ay shahid, sila ay martir. Mali po ito. Sila po ay sasa impyernong apoy. Yan po ang totoo niyan. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran na huwag ninyong patayin ang inyong sarili. Sinabi naman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano mo pinatay ang sarili sa mundong ito, ganun ang gagawin mo sa impyernong apoy habang buhay. Kaya hindi po totoo sa Islam na ang mga Muslim ay ginagawa nila ang suicide bombing. Katotohanan po, hindi po Muslim ang gumagawa niyan. Kung Muslim ang po ang gagawa niyan, sila po ang mananagot niyan at katotohanan sila'y mananahanan sa impyernong apoy. So malinaw po na hindi po ito katuruan sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, mashallah. Yan po, na kung saan mali po ang ating iniisip, na kung saan ang bawat nag-suicide bombing ay mga Muslim. So yun po ay maling, isa sa mga kasalanan na kung saan hindi kayang gawin. Kasi bro, mapapanood mo siya, sabihin pa, kahit 100 ng anak ko, iaalay ko sa Allah. Anak niya, ibibigay niya, bigyan ng bomba, ipasok doon. Tapos sabi niya, tininterview siya, kahit na anak ko 100, iaalay ko para sa Allah. Huwag niyo pong paniwalaan yan, hindi po totoo yan, hindi po Muslim ang mga ganyan. Ang Muslim po hindi nagpapakamatay sa kanilang sarili dahil alam nila, sila'y maiimpyerno pag ginawa nila yan. Yan. Ay, hindi ka na makapagtauba, patay ka na bro eh. Patay na, oo. So hindi po nila gagawin yan. Hindi po aral sa Islam ang ganyang gawain. Alhamdulillah. So, muli po ay balikan natin ang mga katanungan mula po sa 0922-447-0778. Maaari po bang kumain ng baboy ang Muslim? Ayon sa aking mga narinig, pwede daw silang kumain kung kinakailangan. Alhamdulillah, totoo po yan. Ako saan po ay ito po ay pinahintulutan kung ito ay mabot na sa sitwasyong life and death na. Oo, kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami nagtura kayo rabagi, wala adin fala ismalay. Kung kayo'y malagay sa kagipitan, hindi kayo papatawan ng kasalanan sa Subhanahu wa Ta'ala na inyong magawa ang bagay na pinagbawal ng Allah tulad ng pagkain ng baboy. Totoo po yan. Pero may kondisyon yan bro. Yan. Life and death po ha. Maraming Muslim natatakot lang magutom o nakakapag lang ang pagkain. Sabi niya, walang makain bro baboy pero para siyang kalabaw sa lakas. Ito po ay life and death. Ibig sabihin sa ating mga scholar, kapag ang isang tupa ay hindi mo na kayang buhatin, yan ay life and death. Kahit na baboy o baboy dabo pa yan, kainin mo yan. Pero kung ikaw ay parang kalabaw pa, na wala ka lang makain, gumawa ka lang kaparang kapatid, hindi pa yan halal para kainin mo ang baboy na yan. Alhamdulillah, mashallah, no? Naksan, ito po ay kondisyon sa mga nais kumain ng karni ng baboy. Naksan ay dapat life and death muna ang pinag-usapan. Ngunit kung ito po ay kaya pa ng katawan na maghanap ng pagkaing halal, ay hindi po ito pinahintulot sa inyo. Oo, hindi yan pinapahintulutan. Alhamdulillah. So, muli po ay may tanong na naksan ay mula sa 0919-569-8765. Assalamualaikum. Kung ang isang tao po ay nawalan ng malay ng isang araw o higit dito, ay dapat pabayaran ang mga sala na hindi naganap o nagawa. So mashallah, ito ay natawag dito, yung natawag na pagkakawala ng malay ng tao, no? So alhamdulillah, ayon sa ating mga scholar, kung ang pagkawala po ng malay ay nagtagal lamang ng maikling panahon na hindi lalagpas ng 3 araw, ayon po sa ating mga scholar, ay nararapat na ito ay bayaran. Tulad ng nangyari sa isang grupo ng mga sahaba, sila ay nawalan din po ng mga malay na kung saan po ay hindi umabot sa 3 araw. Ngunit, nang manumbalik na ang kanilang mga malay, isinagawa nila ang mga sala na hindi nila nasisagawa. Ngunit kung umabot o lumagpas po sa 3 araw ang pagkawala ng malay, ito ay hindi na kailangan bayaran ayon sa ating mga scholar. Sa isang hadith, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, iniangat ng mga anghel ang mga panulat sa 3 tao, ang natutulog hanggang magising, ang batang hindi pa obligatory, at ang natawag na baliw o wala sa wastong pag-iisip. Ang nawala ng malay ay hindi po tulad ng isang baliw na nawala sa kanyang sarili ayon sa ating mga scholar. Alam, no? Ang alam, higit maalam dyan. Pero inshallah, yun po ang hatol ng ating mga kapatid na usahan. Pag lumagpas po ng 3 araw, ang higit 3 araw, ay ito po ay hindi na kailangan bayaran. Inshallah. So, alhamdulillah, yun po ang katugunan doon sa tanong na nawalan ng malay. So, isa na po katanungan mula sa 0947-714-3103. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good AM po. Tanong ko lang po, ang tulad po naming mga kababaihan na kasalukuyang nagsasala ay may mga parte ng katawan na nakalantad at nakalitaw ang
nakalantad ang mga ilang parte ng katawan. Ang sala po ba namin ay tanggap? So mashallah, magandang katanungan po ito para sa ating mga kapatirang Muslim, no? Kung saan po ang mga kababaihan na may nakalitaw na mga parte ng katawan, kung saan ito ay natawag na aura, ay ang hatol po ng ating mga scholar, batay dyan ay hindi po tanggap ang sala na may mga parte ng katawan ang nakalitaw. So, halimbawa po, mga binti o paa o buhok o parte ng buhok. Tulad po ng mga sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa isang hadith, hindi tatanggapin ni Allah ang sala ng babaeng dinatnan na ng regla kung hindi natatakpan ang kanyang katawan. So, yan po malinaw na hadith ng Propeta Muhammad SAW na hindi tatanggapin ni Allah ang sala ng babaeng dinatnan na ng regla kung hindi natatakpan ang kanyang katawan. Malinaw po na kung saan mga nakalitaw ang aura ay hindi tatanggapin ng Allah ang kanyang sala. Ngunit kung hindi sinasadya na lumitaw ito ay maaari nating ibalik. Maaari nating ibalik inshallah. So dito inshallah ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong sala sa dahilang hindi ninyo ito sinasadya. Alam. Alhamdulillah. Ang sabi dito ng brother natin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Bro Khalil po ito. Bro Khalil, ako po ay balik Islam galing ng Bahrain. Mashallah. Hindi po Bahrain ha. Maraming nagsasabi Bahrain ha. Bahrain. At ako po nauwi na. Nais ko po makilala at makasama ang mga kapatid sa Islam dito sa Balanga. Saan po ako pwede bumisita? Inshallah. Yun po ang ano niya, pero wala po akong pansagot. Ewan ko po sa mga kasamahan ko kung paano nila ito sasagutin. So inshallah, wait mo po ang katugunan namin, brother, no? Alhamdulillah, inshallah. Okay. So balik po tayo doon sa katanungan, no? Alhamdulillah. Bro, pakitugon, bigay mo kay brother Isa para matugunan. Bro. Inshallah, alhamdulillah. Assalamualaikum po. Ito po ay waalaikumsalam mula po sa 0927-948-8179. Na kung saan po ang tanong po niya. Magandang umaga po. Bro, pakiharang. Pwede ba na brother Khalil, kung nasaan ka man, brother Khalil, kung nakikinig ka o nanonood ka po, ay maari po na tumawag na lang po kayo. Para sa Allah po, magsadaka kayo, tumawag po kayo, wala po kaming pantext. Alam nyo naman po, ang programang ito po ay talagang pinagsusumikapan lang natin, maigapang sa tulong ng mga kapatid. Kita nyo naman po, ultimo po na load po ay wala tayo. Ito lang po ay para sa lang ginagawa natin. So nakikiusap po kami, kapatid na Khalil, kung maari po ay tumawag po kayo sa number na inyong pinagtextan po. Hintay po namin tawag ninyo nang matugunan naman po namin ang inyong magandang layunin, inshallah. Balik sa bro. Inshallah. Balikan po natin ang katanungan. Ako sana ay Assalamualaikum po, magandang umaga. Tatanong ko lang po, sana kung ang sala ay maapektuhan kung naisagawa ito ng walang ikama. So, alhamdulillah, yung tinatawag na ikama, yung pagtatawag na parausan ng pagsala, no? Actually po, ang sala po na isinagawa ng isang tao o isang jamaa ng walang ikama ay ang sala ay tanggap pa rin. Ngunit, ang sino man po ang nakagawa nito, lalo na kung hindi sinasadya, ay kailangan humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan po ang ikama ay adan. Ang ikama at ang adan ay isa sa mga natawag po na fard kifaya. Opo. At ito ay hindi po sakop o bahagi ng sala. Sa po, malina po sinabi natin na ang sala ng walang ikama ay hindi po ito apektado, inshallah, no? Kung saan po ang ikama at sala, isa po itong panawagan para sa oras ng pagdarasal. At ito po ay natawag na fard kifaya. Opo, lalo na po sa mga manlalakbay ay kailangan ginagawa nyo ang adan at ikama. Kung hindi nyo naman magawa ito ay hindi naman po nakakasira ng sala, ngunit kayo ay makasalanan. Kasalanan. Dapat gawin nyo ang pagsisisi o patapat na pagtatawba sa tuwing hindi nyo nagagawa
ang azan na ito sapagkat po ito ay binibigyan lalo ng diin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa masjid, lalo na kapag siya ay naglalakbay, ay mahigpit niya itong pinangangalagaan ng pagsagawa ng azan at ikama. Pero hindi po ito nakakasira o hadlang sa ating sala upang ito ay masira, ngunit nagkakaroon tayong kasalanan kapag hindi natin nagagawa. So maari lang po pagkatapos nating magdasal o abang nagdadasal ay hihingi natin ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na yan na hindi natin nagampanan. No po? Alhamdulillah. So mali na po, nausan, dagdag lang po natin, nausan ang fard kifaya po ay isang gawain. Natod na sinabi ng ating kapatid, nausan ito ay binigyan ng pagmamahal na isang ginasagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nausan ito ay hindi na sa isagawa ay nagkakasala ang lahat, no? Ang sinumang tudang adan po, kung hindi po ito may sasagawa sa isang jamaa ay nagkakasala po ang lahat. Yes, lalo na sa masjid, brother, kapag walang nagadan sa isang jamaa. Subhanallah, magkakaroon ng kasalanan ng lahat na nakatira ng mga Muslim doon, na mga kalalakihan na dapat mayroon talaga dapat kahit isa sa kanila. Kapag pinabayaan nila, mayroong lalaki doon na hindi magadan sa isang masjid, lahat ng jamaang yaon na mga kalalakihan ay magkakaroon sila ng kasalanan. Ngunit kung mayroon magkaroon ng nag-aadhan, ay magiging walang pananagutan ng mga kalalakihan. So malinaw po na kung saan hindi po basta-basta natawag nating adan o natawag natin mga gawaing fard kifaya. Kung alam lamang nila, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang gantimpala ng adhan, brother, mag-uunahan sila sa pagsasagawa ng adhan. Alhamdulillah, mashallah. Kaya inshallah, doon po sa mga tulad ng tanong nito, ay paka-isipin na bigyan at pahalaga ang mga gawaing ito, inshallah. No? Nakusan po, ang gawaing fard kifaya ay hindi lang po basta-basta gawain na kusan ay pababayaan na lamang natin. Opo. Alhamdulillah. So, malinaw po na ang fard kifaya ay dapat natin gawin. No? So, isa pong katanungan mula sa 0947-212-1292. Salam po sa inyo at sa mga kapatiran nakikinig sa inyong istasyon. Waalaikumsalam. Kung ang regla po ng isang babaeng Muslim ay huminto sa oras ng sala ng asar, ay dapat na po bang isagawa ito? Dapat na po bang isagawa ito? O itayo muna ang naiwang sala? So, alhamdulillah, bilang sa tungo natin mga eskwela dito, inshallah, ay sa mga patungkol dito, ay kailangan na niya muna isagawa ang naunang sala. Tulad ng huminto ang sala, ang regla ng asar, ay maaari niya unahin muna ang sala ng duhur. Dahil lang ganito pong sitwasyon na isa sa mga pinahihintulutan para ipagsama ang sala. Tulad halimbawa ng naglalakbay, ang may karamdaman, yan, isa sa mga po yan, mga binigyan pahintulot. Kung saan po sila ay mga pinahintulutan para idikit o ipagsabay ang dalawang sala. At alam mo, brother, kaya malakas ang patwa nila sa ganyang bagay na kung ikaw halimbawa ang saladuhur ay natapos na, pumasok ang salatul asar at tumigil lang yung regla, sa ganito ay magsagawa ka na ng gusul. Bakit nila sinasabing dapat mong gawin ang duhur? Dahil ang pagreregla ay isang sakit ito sa babae, na kung saan kung ito isang sakit, itinumbas nila sa isang may sakit na tao na maaari siyang magsagawa ng pagdidikit ng sala. Either na ito ay nasa oras ng duro, asar, sa ganito, anila, ito ay sakit, ito ay kiniyas nila sa bagay na ito. Kaya anila, mas mainam o dapat ay gawin mo na isala mo muna ang duhur bago asar. Kapag sa ganitong sitwasyon uminto ang yung regla sa time ng asar, gawin mo duhur tapos asar. O kaya kung uminto maghrib, isya, gawin mo muna maghrib tapos isya. Alhamdulillah, mashallah, napakalinaw ng sagot, no? Inshallah, sana'y kapulutan ng mga ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga kapatirang Muslim, ang mga ganitong katanungan, inshallah. So, alhamdulillah, may isa pa pong katanungan mula sa 0998-414-7475. Magsisisi ba ang taong papasok sa impyerno? Mashallah, napakagandang tanong nito, alhamdulillah. So, bilang katuan po sa tanong nito ay may isa pong sa banal na Quran po sa chapter 67. Opo. Chapter 67, mababasa po natin ang katugunan sa inyong katanungan, no? Na kung saan po nakalagay doon sa chapter 67 verse 10 hanggang 11 po. Na kung saan sinabi po doon, sa liwat sa ating naintindihan, at sila ay magsasabi, kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't inamin nila
ang kanilang mga kasalanan datapwat malayo sa kapatawaran at habag ang mga nagsisitahan sa naglalagablab na apoy. So malinaw po na sa katanungan na kung saan sinabi ng Allah sa banal na Quran at sila ay magsasabi kung nakinig lamang kami at gumamit ng aming pag-iisip, hindi sana kami nagsitahan sa naglalagablab na apoy. Totoo po na sila ay magsisisi. Alhamdulillah. Yun po ay sa chapter 67 verse 10 hanggang 11. Takot po, mayroon isang hadith naman po, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang tao ay hindi paparusahan hanggat siya ay hindi magsisisi. Yan po ay inulat ni Imam Ahmad. Ibig sabihin talaga, brother, pag pumasok doon, bawat papasok doon, nagsisisi siya. Bakit siya, hindi siya oo. nakinig? So, ibig pong sabihin, mga kababayan at mga kamusliman, wag nating talikuran ng Allah at para naman po sa mga kababayan, ay wag po tayong wag nating gawin mahuli po ang lahat bago pa mangyari na tayo ay magsisi sa kabilang buhay. Abay, ito na po ang inyong pagkakataon. Para sa ganun ay hindi kayo makapagsisi sa kabilang buhay at mamuhay kayo ng masaya, maligaya habang buhay ng walang kamatayan. Sama-sama po tayo sa paraiso, ay sama-sama po nating balikan ang tunay na karapat-dapat sambahin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga propeta at mga sugo, ang Panginoon ng lahat ng kanyang mga nilalang. Sama po tayo dapat na sumamba sa kanya upang sa ganun po ay hindi mahuli ang lahat at hindi tayo magsisi na sabihin natin kung nakinig lamang sa anak ako at ginamit ko ang aking matinong pag-isip, hindi sana ako nananahanan sa impyernong ito. Alhamdulillah, mashallah. Yan po malinaw na kung saan po ay ang bawat papasok ay magsisisi sa kabilang buhay, no? Sa impyernong apoy. Oo naman, brother. Oo. Hindi maaaring hindi siya magsisi dahil susunugin siya dyan eh. Kaya diba? So ibig sabihin ito napakalinaw. Hindi lang yan, kung babasahin mo sa banal na Quran, alam mo ba, sinisisi na lang number 1, yaong mga nag-akay at mga ngaral nila. Alam mo ba, sasabihin sa Allah, doblehin niyo po, Panginoong Allah, ang parusa sa kanila. Ang sabi ng Allah, doble-doble, pareho ang parusa ninyo. Silang nag-akay sa inyo at kayong nagpaakay. Yan talagang sisisihin nila. Ang mga nag-aakay sa kanila na mga namumuno sa relihiyon, brother. Subhanallah. So yan po, isa na pong pagkakataon to, inshallah, no? Na kung saan habang maaga pa, habang may natitira pa tayong buhay, inshallah, ay saliksikin na natin ang tama at dapat nating sundan o sundin patungkol sa ating mga pananampalataya, no? Alhamdulillah, meron pong isang katanungan mula sa 0909 634-7260. Ako saan po, ang tanong po, Assalamualaikum. Tanong ko lang po, pwede po ba gamitin ang plato ng di-Muslim na pinaggamitan sa mga haram tulad ng baboy? So, alhamdulillah, ang anumang pong ginamit ng di-Muslim ay pwede gamitin kahit sa bahay, sa baboy pa ito. Kung wala na pong plato o baso, ay kailangan lang po natin itong hugasan, no? Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad SAW, ang anumang marumi na nilublob sa tubig ay nagiging malinis. Ngunit kung meron pong bakante, ay mainam po na bago lamang na gamitin, kumuha tayo ng bagong plato o siya lang kung meron pong bakante, alhamdulillah. Mayroon akong karagdagan dyan, brother. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang mga, kasi mayroong sahaba niya nagtanong dyan sabi niya, kami ay nakatira kung saan sa lugar ng mga halol kitab, sabi niya, paari ba namin gamitin ang kanilang mga plates o kagamitan? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung wala kayong mahihiram na mga gamit sa mga Muslim, ibig sabihin, kung mayroon Muslim, higit na mainam po na umiram na lang kayo sa mga Muslim siyang gamitin nyo. Kung wala namang Muslim, ay maaari nyong gamitin. Kung ito'y malinis, mas mainam na linisin ninyo. Kung ginamit nila, ay obligado nyong itong hugasan at maaari nyo na itong gamitin. Alhamdulillah, mashallah. Yun po, wag na po tayo mag-alinlangan, inshallah, no? May tubig. Pero kailangan kung may mahihiram po kayo, igit na mainam, humiram po kayo sa mga Muslim. Alhamdulillah. So, isa na pong katanungan. Ako sana ay mula po sa tanong na pyramid na naman to, inshallah. Sana ay pwede ba sumali ang tao sa Muslim sa pyramid? So, mali na po, nasagot na po natin nakaraan yan. Ako sana ito po ay haram, no? Ako sana ang pagsali dito ay hindi mainam, hindi ka nais-nais. Alhamdulillah. Naubusan yata tayo tanong, bro. Wala na po na, inshallah, naubusan na po tayo ng katanungan dito. Alhamdulillah. So, okay, meron pa tayong natitira na kung saan ilang minuto pa po. Alhamdulillah, brother, baka nais niyang bumati, inshallah, no? Brother, baka may babatihin ka? Babatiin, inshallah. So, sana po, ang programang ito ay matulungan po natin. No po?
Ang totoo po niyan ay nahihirapan na rin po kami sa paghahanap ng donation natin para may pagpatuloy ito. Sayang naman po, inshallah, ang pagpaparating nating mensahe mula sa pagmamalasakit sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kapatiran na malaki ang napapakinabangan, inshallah, lalo na sa ating mga mahal sa buhay na maaring mayakap nila, inshallah, ang pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sana po ay magtulong-tulungan tayo sa programang ito. No po? So inshallah, sana po itulungan natin ang programang ito upang sa ganun ay tumagal pa, at ganun din sa mga tumutulong naman po sa programang ito ay hangad namin at ipinapanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nakakarinig sa lahat ng ating dinadaing, na kayo po sana ay pagpalain niya sa pinakamailam na kanyang pagpapala. Unang-una ang kanyang kapatawaran at ang kanyang habag. So ulitin po namin, ang pananampalatayang Islam, kung mayroon kami kayong naribibalitaan na masakit man nangyari sa inyong buhay na nangyari na sila ay binitay doon sa bansang mga Islamiko, ito po ay hindi po masama o hindi tinatawag na kawalang katarungan. Ito po, ang tawag dito ay makatarungan po, sapagkat po sila ay gumawa ng mali at kasamaan, sila po ay ginawaran ng kaparusahan. Ang tawag po dyan ay katarungan. At kapag po ang katarungan ay sinabing katarungan, ang tawag po dito ay mabuti. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng halimbawa para maintindihan ninyo. Kapag ang tao dito sa Pilipinas ay nagkaroon siya ng kasalanan, halimbawa nagkaroon siya ng kasalanan, at siya ay paparusahan ng kulong ng 20 taon na halimbawa, ibig pong sabihin niyan ay hindi po ito kawalang katarungan. Ito po ay katarungan kapag siya ay pinarusahan. Bakit? Dahil po siya ay nagkaroon ng kasalanan, dapat siyang magbayad sa kanyang kasalanan. Ang tawag po dyan ay katarungan. So kapag ito ay tinawag na katarungan, ito po ay nangangahulugang mabuti. Saan mabuti? Ang resulta po nito ang higit na malaki ang mabuti. Kung sa bansang Islamiko ay mayroon silang kimisan binibitay, ito po ay mabuti. Bakit? Wala na pong gagaya sa kanila. Hindi na siya makakapaglaganap ng kabuktutan. Walang gagaya sa kanya. Ibig pong sabihin, ito ang malaking kabutihang dulot ng isang taong ginawaran ng makatarungang kamatayan, kapalit ay kapayapaan, ligtas na pamumuhay ng maraming sangkatauhan, at ganun din sa mga darating pa na isisilang na mga sanggol ay wala silang dapat katakutan, ikaligalig sa kanilang paglalakbay sa pamamagitan ng sasakyan o paglalakad at ano pa mang bagay sa mundong ito, kundi sila'y namumuhay na mapayapa sa kanilang tahanan sa mundong ito. Ito ang layunin po kung bakit nagkakaroon ng ganyang bitay sa pananampalatayang Islam, upang hadlangan na mapalaganap ang kabuktutan dito sa kalupaan. Yan po ang rason kung bakit po mayroong ganyan. Hindi po yung gawaing kawalang katarungan o gawaing terorista. Ito po'y isang gawaing pagkamatawid at pagkamakatarungan, at higit sa lahat, isang gawaing mabuti upang mahadlangan ang gustong gumaya, pumaris, tumulad sa kanila ay mahadlangan. Sa ganito po ay anong rason ng Allah? Upang maghadlangan ang gawaing kabuktutan sa kalupaan. Ang dahilan kung bakit mayroon po na ganyan ang pananampalataya ng dakilang manlilikha. Alam po natin ang dakilang manlilikha, ang maalam sa lahat at makapangyarihan. Alam niya ang kanyang ginagawa, at tiyak na walang doubt na tama ang kanyang gagawin, sapagkat siya ang may kaalaman sa lahat ng bagay nakikita man o hindi nakikita. So inshallah, brother, tayo ay magpapaalam na. Kung maaari kayong magbigay ng kaunti pang paliwanag, mayroon pa tayong ilang minuto na maaari nyo i-share. Tulad ng sinabi ng ating kapatid, no? Na kung saan ang mga bagay na kung saan na nakikita natin sa ating paligid, na nakikita sa papansin natin, na tulad ng nangyayari sa ibang lugar, na lagi natin sinasabi na ito ay Muslim. So tulad mo nang nasabi niya, ulitin lang po natin na ang Muslim po ay hindi po gagawa ng isang bagay na hindi po naaayon sa batas ng Islam. Kung saan po ito ay malinaw na hindi gawain o hindi aral ng pananampalatayang Islam. Kaya tulad ng sinabi ng ating kapatid, ang Islam ay reliyon na kung saan galing sa tunay na tagapaglikha, at ang Muslim ay natawag na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng tagapaglikha. Alam mo ba, brother, noon ito naalala ko ang tiyain ko. Alhamdulillah. Isa siyang iglesia ni Kristo. Ang sabi niya, hindi ako magmumuslim. Ang sabi ko, ano ba ang pagkakaalam niya sa kahulugan ng Muslim? Hindi niya alam. Sabi ko, ang kahulugan ng Muslim ay susunod ka sa tunay na nag-iisang Diyos na naglikha. Ngayon, sabi ko, tita, pakiulit mo nga sinabi mo, hindi ako susunod sa tunay na Diyos. Alam mo nagawa niya, bro, muntik na siyang maiyak. Hindi niya masabi. So, ganun din ang ating kababayan. Sasabihin nila,
dahil hindi nila naintindihan ang kahulugan ng Muslim, sumusunod, sumusuko, tumatalima sa nag-iisang Diyos, sasabihin na ang mga sumusunod, tumatalima, sumusuko sa tunay na Diyos ay terorista. Hindi po ba mali? Mali Yan ang di ba? mali. Oo, totoo Mali yan. Dahil sa hindi nila alam ang kahulugan ng Muslim, ay ganun ang kanilang pagsasabi na sila'y terorista. Pero kung alam mo ang kahulugan ng Muslim na sumusuko, tumatalima sa tunay na nag-iisang Diyos, abay, paano mo pa susundan na terorista yung ganun? See? Yan, Kaya oo. kailangan maraman din nila ang kahulugan ng Muslim Yan ang bago nila sabihin na ito ay terorista ang mga Muslim. Yan, No? yan. Saan po hindi po natin pwedeng maging basihan ng natawag natin na pinanggalingan lugar. Kung saan mayroon na narinig natin na sinasabi nila na ako'y galing Mindanao, galing ng Saudi Arabia, hindi po ito pwedeng maging basihan para ang tao ay matawag na isang Muslim. Sapagkat po, tulad sinabi natin kapatid, ang Muslim ay sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Usan po, lahat ng bagay na hindi po kanais-nais sa Islam, ito po ay winawaksi ng isang tunay na mananampalataya. Opo, usan po, hindi po talaga dapat ito gawin ng isang mananampalataya. Alhamdulillah. So inshallah brother, tulad yan na malapit na matapos ang ating oras, inshallah, no? Opo, at natapos po natin ang mga paksahin natin sa loob ng isang buwan na ito na hinihanda natin, na napakarami inshallah na napakinabangan natin, lalong natin sa ating mga kababayan, of course lalo na sa ating mga kapatiran. At sa susunod na buwan inshallah, lalo po nating paiigtingin ang ating mga paksahin dito upang gawin lalong Inshallah. kapakipakinabang Alhamdulillah. sa ating kapatirang Muslim at mga kababayan. Kaya nanghihinayin yan, ako inshallah, totoo kung yan. mawala ito, inshallah hindi sana paintulutan lang subhanahu wa ta'ala na maraming Inshallah, kawalan ito inshallah. sa ating. Kaya nga po makikiusap tayo na pagtulong-tulungan po natin ito. Inshallah, pag makakuha po ako ng bago kong account, isasama po namin yan sa isa pang account namin upang sa ganun ay, kasi po magkahiwalay kami, nasa Saudi ang mga kapatid natin, yung gustong tumulong naman dito sa Pilipinas, may account kami rito. Alhamdulillah na sa ganun ay may papaghulugan ng mga kapatid natin sa Pilipinas na account po na aming bubukan. Inshallah, paintulot sana na Allah subhanahu wa ta'ala makakuha tayo ng bagong account inshallah. Inshallah. So sa'yo na pagpapaalam, brother. Alhamdulillah, no? Inshallah po, naway ang paksa, inshallah, na ating naihatid ay kapulutan nawa ng ating mga kapatirang Muslim ng karagdagang kalaman. Ganoon din po sa ating mga kababayan na wala pa sa pananampalatayang Islam. Naway, ito yung programa ang maging paraan o maging daan upang mabuksan at malinawan ang pagkakaalam nila sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, no? So inshallah po dun sa kung kami po ay nakapanakit sa inyong mga damdamin, kami po ay humihingi ng kapatawaran unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala at ganoon din po sa inyong mga tagapakinig. So alhamdulillah, inshallah po ay sa susunod Miyerkules ay magsama-sama tayo muli inshallah sa kapahintulutan ng Allah dito sa ating programa sa Smile Radio sa 98.3 Smile FM. Inshallah, no? Muli po kami magpapalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat at samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.